Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, tara na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Tiwala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw, sama-sama, lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay iabot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, naroon ang kwentong ng pag-asa. At sa bawat stopover, serbisyong may puso ang hatid sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, baon natin ay magandang pagbabago. Mas malapit, mas mabilis at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. Mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, samahan ninyo po kami ngayong araw ng Miyerkules para sa isa na naman pong makabuluhang talakayan na nakalaan syempre sa public service. Ayan, ito po ang opisyal na programang pangradyo ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso. Yan, magandang umaga po, Batangas! Napapakinggan nyo na naman po kami, syempre ang inyo pong lingkod, Cheryl May Halili. Ayan, syempre sa ngalan po ni Arnald Tabares Jr. na ngayon po ay dumadalo sa isang seminar sa Bayan ng Bawan, syempre tungkol sa risk communication. Ako naman po si Vincent Altar. Ayan, Sir Vince, kumusta naman? Ayun, oo. Parang ang tagal kong, kumbaga sa basketball, Oo nabangko. nga Oo. po. Dumami yung mga na-injured, kaya biglang naipasok uli. Oo. Ayan. At kagaya nga po ng nabanggit ng ating kasamang Sir Vince, ang aking pong partner na si Arnold Tabares ay may ina-attendang isang mahalagang seminar ngayon. Yan po, diyan sa Bayan ng Bawan. At Sir Vince, kumusta po ang inyong kalusugan nitong mga nagdaang araw? Ayun, ayos naman. Dahil syempre, dapat conscious talaga tayo sa ating Yes. health. Hindi lamang dahil yan ang iyong ating topic ngayon, kundi Yes. dapat araw-araw. Opo. At yun nga, Sir Vince, dahil nabanggit ninyo, yun ang magiging topic natin ngayon, yung pag-uusapan natin. Dahil ngayon pong linggong ito ay inoobserbahan natin o ipinagdiriwang natin yung tinatawag nating World Immunization Week. Ayan. Yan po ay simula nung April 24 hanggang April 30 po. Yung World Immunization Week na yan. Ayan, tama ka dyan, partner. Isang mahalagang paalala ito, syempre, na sa ating lahat, lalo na syempre dun sa mga magulang, yung may mga anak na mga baby pa, na ang bakuna ay, pero ang bakuna ay hindi lamang para sa mga bata. Tama, Dahil sir. ito ay proteksyon ng buong pamilya at ng ating komunidad. Yes, tama naman po yan, sir. Kaya nga, bawat turok ng bakuna ay isang hakbang palayo po sa sakit. At isang hakbang po palapit sa mas ligtas at masiglang kinabukasan, ika nga. Ngayong taon, mas pinaigting ng Department of Health o ng DOH ang kampanya sa pagbabakuna. Layunin nitong mahabol ang mga batang hindi nabakunahan noong nakaraang taon. Marami pa rin Yes. yung mga batang ganyan na Oo, hindi sir. nababakunahan. Opo, lalo na nga po nung panahon ng pandemya. Oo. Yun po. Ayun pong iba't ibang sakuna pati na nagdaan dito sa atin sa lalawigan ng Batangas. Dahil dito po, may mga batang tinatawag tayo na zero dose o walang naibigay na bakuna na
hindi pa po nakakatanggap yun nga ng kahit isang bakuna. Yun Ayan. po yung hinahabol ng ating DOH sa ngayon. Ayan, oo. At dahil nga dyan, nagkaroon ng pagtaas ng kaso ng iba't ibang mga sakit tulad ng tigdas at pertussis sa ilang Yes lugar po. sa Pilipinas. Oo. Tama yan, sir. Tulad na nga lang dito sa atin, sir, dito sa lalawigan ng Batangas, may mga ilan. At meron tayo dito mismo sa ating opisina na may pailan-ilan na nagkasakit nito. Kasi nga, yun nga po, merong hindi mga bakunado. At saka yung parang yun nga, nung kung di ako nagkakamali, nung panahon ng pandemya, isa sa mga bakuna na parang yung kumbaga parang hindi nagpapabakuna yung mga bata, ay yung mga magulang ayaw pabakunahan yung mga Yes anak. po. Natakot sila. Kabilang yung mga, yung sa polio. Yes po, tama So kayo parang dyan, sir. nagkaroon uli, kumbaga parang maraming taon na wala tayong cases ng ganyan, pero bumalik dahil nga Opo. dun sa naging agam-agam ng mga nakaraang mga taon. Totoo po yan, sir. Yun nga yung sinasabi, mas nauna yung takot ng mga magulang. Siyempre, para sa kanilang mga anak. Dahil madaming naglabasan ng mga kuro-kuro patungkol Oo. dito sa Oo. mga vaccine na ito. Yan. Kaya naman po, mahalagang tandaan ang mga benepisyo po ng pagbabakuna. Ngunit alam naman po natin na marami tayong kailangan pa ding alamin at isaalang-alang kung magsasagawa po tayo ng pagpapabakuna. Yan, syempre, unang-una na dyan yung proteksyon sa mga vulnerable sector, ika nga, o yung sa mga matatanda at may karamdaman. Dapat tandaan natin na hindi lahat ng miyembro ng pamilya ay pwedeng bakunahan Totoo agad. po. Oo, halimbawa, ang mga bagong silang na sanggol o yung mga lolo't lola na may malubhang sakit gaya ng cancer o mahinang kidney. Oo. Sir, regarding dun sa mga bagong silang na sanggol, kasi meron lamang allowed na bakuna para diyan sa mga bagong silang na sanggol na yan. At pwede naman po ito dun sa mga magulang na nanganganak pa din sa bahay, pwede po natin silang dalhin sa ating pinakamalapit na health center. Kasi Ayan. po, libre naman po doon ang mga yung bakuna na sinasabi natin para doon sa mga newborn natin. Yan po. And doon naman po sa sinasabing may mga sakit na matatanda, mas okay pa din po na kumonsulta muna sa doktor. Oo. Bago po tayo magpabakuna kasi po ang kailangan nating matatanda is yung flu vaccine na tinatawag. Ano po, lalo po sa panahon ngayon na tag-init. Tapos papalapit na uli ang rainy season natin. Syempre nandiyan na uli yung mga iba't ibang klase ng sakit. Mas mahalaga na tayo ay mabakunahan laban sa flu. Oh, kabaliktaran naman nung may mga natatakot o yung Opo. nag-aalala kaya hindi nagpabakuna. Hindi rin maganda na basta na lang tayo magpapabakuna. Yes po. Yung sabi mo nga kanina na magkonsulta muna sa doktor Opo. kung pwede yung kumbaga ikaw ay healthy enough para tumanggap ng vaccine kasi baka mamaya makasama pa lalo Totoo kaysa sa po. makatulong. Yes po. Ang ikalwa po, syempre, ay yung pag-iwas sa financial burden o yung katiyakan po sa kakayahang pinansyal. Ano po? Syempre po, alam po natin na ang pagkakasakit ay hindi lamang po nakakapagod. Lalo't higit po, ito ay magastos. Ano po, kapag syempre ang isa pong miyembro sa ating pamilya ay nagkasakit, syempre isang bagay po na preventable naman or pwede namang maiwasan gaya po ng trangkaso o pulmonya, yan po, malaki po ang mawawala syempre sa budget natin. Ano po, nandidiyan na po yung pambili ng gamot, yung pong bayad sa ospital, yung pong mga check-up, yan po nawawala, na kukulangan po or nababawasan yung kita na dapat po ay maiilaan na natin sa ating Tama. pagkain, ganyan. Tapos, ang ano pa po dito, uma-absent tayo sa trabaho. Ayan, Ano oo. po, yun po ang mga hindi magandang dulot pag tayo po ay nagkakasakit. Sabi nga po, prevention is better or cheaper than cure. Ayan, Yan oo. po. Tama yun. So, ang isa pa dyan, yung iko-consider rin natin, yung kalusugan ng mga senior citizens. Ang ating mga lolo at lola ay mas mabilis tamaan ng komplikasyon. Ang simpleng trangkaso para sa atin ay maaaring mauwi sa malalang pulmonya para sa kanila. Ang pagpabakuna
ng mga matatanda laban sa flu at pneumonia ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong mas mapahaba ang buhay at mas makasama ang kanilang mga apo ng masigla. Ngunit kinakailangan mo ng kumonsulta. Yun nga, Yes gaya po. nung nasabi kanina, napaaga pala yung ating palitan ng kuro-kuro. Oo. Kailangan mo ng kumonsulta sa doktor upang masigurong walang ibang karamdaman ang mga ito na maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan. O kumbaga parang baka may mga hindi nalalaman na karamdaman na pag yung naturokan nung vaccine ay mas magkaroon pa ng komplikasyon, mas lumala yung sakit kaysa Yes. makatulong. Oo. Sir, dagdag ko lang, lalo na po dun sa ating mga magulang, sa mga lolo't lola na may tinetake po na maintenance medicines. Oo. Siyempre, hindi po natin alam kung may mga contraindicated po dun sa mga gamot. Or merong mga gamot na hindi pwedeng paghaluin or mahalo Ayun, or oo. maturukan nitong Tama, halimbawa, flu vaccine na nga lamang po. Ano po, malay po natin or hindi po natin kasi masasabi na lahat ay pwede ngang magpaturok nitong flu na sinasabi. Maganda po siya, yes, pero una't higit po sa lahat ay yung magpakonsulta muna or lumapit muna doon sa inyong mga doktor kung saan kayo nagpapatingin or kung sino yung tumitingin talaga sa inyo at nagbibigay sa inyo ng mga maintenance medicines. Oo. Kasi mas sila po yung nakakaalam patungkol po sa inyong mga health conditions. Sa pagkakataong ito, kumbaga, hindi rin maganda yung self-medication Yes na po, sinasabi. hindi po. Dahil baka nga mamaya, sa halip na lumakas ang katawan, lalo pa magkasakit. Oo. At sir, madagdag ko din, kasi meron po tayong mga flu vaccines na nabibili dyan lang sa tabi-tabi. Make Ayun. sure po natin, kung magpapaturok tayo, lalo na po sa ating mga babies sa Oo. bahay and doon sa mga lolo at lola natin, sa mga magulang natin, make sure po na authorized talaga yung ating bibilhan. Oo. Pwede naman pong magpaturok, basta make sure po authorized po yung bibilhan natin and yung magtuturok po sa atin ay alam talaga yung way ng pagtuturok. Ano po? Kasi mahirap na po ngayong makipagsapalaran, lalo na po pagkalusugan ang pinag-uusapan. Tama. Yan. Ang isa pa po, yung paghinto po ng pagkalat sa komunidad. Ano po? Ang pamilya po, ang pinakamaliit na unit po sa ating lipunan. Yan, alam naman po nating lahat yan. Sa isang pamilya, nagsisimula ang lahat. Kung ang bawat pamilya po ay bakunado, hihinto po ang pagkalat ng sakit sa buong barangay o sa bayan. Ano po? Ito po yung tinatawag nating bayanihan sa kalusugan. Yan. Ayan, oo. Napakaganda. Sa pagprotekta po sa pamilya, pinoprotektahan din po natin ang ating komunidad. Ayan. So talagang napakahalaga yung katulad nga nung yung mga kababayan natin. Kumbaga parang talagang natututunan nila kung ano yung mga tamang mga information talaga tungkol sa mga ganyan. Kasi yung mga pamilya nga na ayaw magpabakuna, siyempre sa isang banda, hindi mo rin sila masisi kasi Yes ang po. kinatatakot naman nila ay para sa kanilang pamilya dahil kumbaga may mga nabasa sila o narinig sila mga Opo. balita na may mga negatibong epekto ang bakuna. Opo. So iniiwas lang din nila. Pero kumbaga sa mas wider perspective, mas nakakasama yun sa komunidad. Dahil nga nangyayari, kumbaga sa halip na ma-prevent natin yung mga pagkalat ng mga iba't ibang sakit, nagiging cause pa itong mga hindi nagpapabakuna na maging carrier sila at lalong kumalat. Sa halip na ma-prevent, lalong lumalala. Tama kayo dyan, sir. Kasi actually sa ngayon po, kung hindi po ako nagkakamali, ang mga RHU po natin ay may ginagawa na, kumbaga ay health teaching na tinatawag po. Oo. Para po ipaalam sa mga tao sa komunidad kung ano yung mga dapat at hindi dapat. Ayan. Kung kayo po ay magpapabakuna, ganun din po yung mga side effects po ng bakuna. Pero sa pagkakatanda ko naman po, ang flu vaccine or simpleng flu vaccine po ay hindi naman nagkakaroon ng ganong adverse reaction sa isang tao po. Ayan. Ano po, doon nga lang po pumapasok doon sa sinasabi na pag mga elderly talaga, ay kailangan muna ng clearance. Kumbaga, bago magpaturok, kung kayo nga po ay may maintenance. Pero, wala naman po talagang adverse reaction na nangyayari
kung simpleng flu vaccine po ang ituturok sa atin. Oo. Kasi po, sa panahon ngayon, sir, napakahalaga din na meron tayong flu vaccine. Ano po, yun nga pa ulit-ulit kong sinasabi, sa panahon po ngayon na sobrang init sa labas. Tapos papasok kayo sa loob, magtututok agad ng electric fan, madali pong magkakasakit. Lalo na po Oo. ang matatanda. Yung mga pawisang-pawisan Yes ka, po. tapos Opo. magpapahangin. Magpapahangin. Oo. Meron nga din Masama pong- talaga ang mahangin. Andun naman. Opo. Totoo po yan. Napatawa si kay Roger tuloy. Totoo po yan. Oo. Yun nga po yung sinasabi din ng matatanda sa ating mga kabataan na pag ikaw ay pawis-pawisan, huwag kang haharap agad or tatalikod sa Tama. electric fan. Tama. Kasi tama naman po, open yung pores natin. Masama Ano po? daw yung napapaspas ng hangin, sabi nung matatanda. Ayun nga po. Kay Manong ko naririnig yan eh. Oo nga po, shout out kay Lolo. Yan. Ayun po. Kumbaga ay sa atin pong mga RHU ngayon, mas yun nga ang sinasabi at laging bili ng ating mahal na gobernadora, kalusugan ang number 1 sa kanyang prioridad. Kaya po, mas pinalalakas natin ngayon yung ating mga rural health unit. Ayan. Lagi ang bili ng ating mahal na gobernadora, aalagaan natin ang ating komunidad, aalagaan natin ang ating mga Batanggenyo. Meron po diyang mga nangyayari. Tulad po kahapon sa aming barangay, nagkaroon dyan ng paramedical mission, sir. Ano po, sa pangunguna din po ng mga munisipyo dahil ito ay, yun nga, yung ating Capital on Wheels, ibinababa din sa mga barangay. Oo. Sa mga bayan-bayan, sa mga barangay natin. So, sila din, natuto sila dito sa atin sa Kapitolyo na ibaba ang tulong medikal sa mga barangay. Ayan, oo. Ano po, kaya po nakakatuwa na, yun nga, sa pangunguna ng ating pamahalang panlalawigan ng Batangas, natuto ang mga bayan-bayan na ibaba yung mga tulong medikal at ilapit din mismo sa mga tao. Ayun. Ayan. Ganda naman yun. Opo, kaya nakakatuwa, sir, kahapon, madaming matatanda sa amin, madaming mga elderly na nakatanggap ng check-up Ayan. at nakatanggap ng libreng gamot. Ayan. Yan, speaking of mga matatanda, kagaya nga nung ating mga sinasabi kanina, hindi natin, kumbaga, we cannot overemphasize yung kahalagahan na ang bakuna, hindi lamang po ito tungkol sa pagpapaturok. Mas mahalaga rin na yung kondisyon ng katawan noong magpapaturok Yes o po. nung tatanggap ng vaccine, sigurado na alam natin na Yes. healthy enough para magpabakuna. Yes, Oo. tama yan, sir. Kaya yung pagpapalakas po ng resistensya ang pinakamahalaga. Ayan. Ano po, yung pagkain po ng mga sariwang gulay, prutas, yan po yung mahalaga. Lalo na po sa ating mga kabataan at saka sa mga elderly natin. Siyempre, mahalaga din po yung mga vitamins. Tulad na lamang po ng vitamin A. Ano po? Aha. Ito po, Sir Vince, ay sa ngayon po ay kasabay ng ibinibigay na libre. Yan yung nakalagay dun sa parang pula na maliit Po, paging sa mga... ito po ay kasabay na ng ibinibigay ng DOH na libreng bakuna. Hindi ito tinuturok, ito yung Hindi pinapatak po. sa bibig, ano? Oo. Hindi po. Sa mga baby. Yung Yes nakita ko. po. Madalas po itong nabibigyan nga ng vitamin A capsule yung pong mga bata. Lalo na po para po mapalakas yung kanilang paningin at resistensya laban po sa infeksyon. Ayan. Yan, sir, ay nagagawa or naiisakatuparan ng ating mga RHU tuwing pasukan po. Aha, opo. Yan po. Lalo na po yung mga bakunahan, pagbibigay po ng mga vitamins at supplements sa ating mga bata tuwing, kung hindi po ako nagkakamali, June po, yung kanilang mga schedules ng bakunahan at pagbibigay ng vitamins na yan. Ayan. Ayan, so saan at papano makakakuha ng libreng serbisyo? Siyempre, unang-una na sa ating mga barangay health centers, ipinapaalam sa publiko na mga bakuna sa ilalim ng National Immunization Program ay libre. At laging available po ito sa ating mga rural health units o yung mga RHU. Tapos meron din pong school-based immunization na kumbaga ito naman
nalalaman ng ating mga magulang na mayroong mga schedule ng pagbabakuna sa mga pampublikong paaralan para sa mag-aaral dun sa mga pampublikong paaralan ito. At patungkol po dyan sa school-based immunization na yan, sir, meron po kasi tayong tinatawag na yung mga baby book or yung immunization card para po sa ating mga bata na papasok sa mga eskwelahan or magsisimula pa lang ng pag-aaral. Ano po? Yan po ay hinihingi prior doon sa bakunahan na mangyayari. Ano po? Hinihingan po ng photocopy yung pong mga bata at pinapadala ito at ikino-compile ito kung hindi ako nagkakamali ng mga teachers para po ma-inform din yung mga nurses na magtuturok bago po turukan itong bata kung ano na yung mga naibigay doon sa bata at kung ano pa yung hindi. Para po sa gayon, alam nila kung ano yung mga dadalhin nilang gamot. Ano po? Ito po yung nagsisilbing, yung pong baby book na tinatawag or immunization card, yung po yung nagsisilbing pasaporte ng kalusugan natin ng bawat bata. Actually, sir, yung aking immunization card hanggang ngayon ay nasa amin pa. Aba, kagaling. Yes. So, pwede ka pa uli magpaturo. Hindi na, sir. Kumpleto na tayo. Okay, ano okay. po? Oo. Ito po kasi yung napakahalaga na itago ng ating mga magulang. Ano po? Kasi actually, sir, pag tayo ay lumaki, maaari din po itong hingin or gamitin pag tayo po ay mag-a-apply abroad. Ayun, oo, tama. Dahil may mga bansa na Yes. nagre-require ng mga particular, specific na po. mga vaccines. So, Yes po, sir. Yon. Doon po nila i-check kung kayo po ay fully vaccinated na tinatawag. Ayun. Doon sa iba't ibang klaseng bakuna po. Ano po? At syempre may paalala po tayo kung ang ating pong mga card doon po sa mga magulang ay nawala yung card. Ano po? Huwag pong mag-atubili na bumalik doon sa mga health center kung saan po huling nagpabakuna yung bata o kung saan nila huling pinabakunahan dahil may record po sila doon na pwede po nilang i-retrieve at pwede po uli kayong bigyan. Wag kayong mag-atubili, di na kailangan ng affidavit of loss. Hindi po, Oo, hindi di po. na. Ibubuklatin lang po Okay, nila yung oo. record. Dahil may record lang na bubuklatin. Yes po. Okay. At sa ngayon naman po ay mga tinatawag natin makabago na ang ating teknolohiya. Oo, Ano po? parang may digital record na. Yes, Hindi yung parang mga Librong pakibuklat nga malalaki. ng libro. Opo, Oo. yung malaking libro na Oo. kulay asul Ayun. na doon hahanapin. Yan. Tayo naman po ay nag-a-adapt na ng pagbabago. Ano Ang po? sabi ko. Yan. Ayun, tapos mensahe naman syempre para dun sa mga nag-aalinlangan. Ako, wag na kayong mag-aalinlangan. Opo. Yung nga, sabi nga yung mga hesitant na mga magulang na magpabakuna ng kanilang mga anak o yung sa mga kanilang mga sarili, mga miyembro ng pamilya. Ang bakuna po ay dumaan sa mahabang pag-aaral at clinical trials. Ito po ay ito ang dahilan kung bakit na-eradicate o nawala ang mga sakit gaya ng smallpox at unti-unti nating nasusugpo ang polio. Ang pagpapabakuna ay hindi pananakit sa mga tao at lalo maging sa mga bata. Ito ay pagmamahal na nakabalot sa siyensya. Masinsinang pinag-aralan. Tama yan, sir. Kasi hindi naman po ilalabas itong mga vaccines na ito kung alam naman po ng ating pamahalaan na ito ay may masamang epekto sa kalusugan lalong-lalo na po ng ating mga kabataan and ng elderly po natin. Yan din yung kumbaga yung nega dun sa kumbaga sa panahon nga ngayon dahil nga dun sa social media mas mabilis nga kumalat yung mga information. Ang masama, hindi lang yung tama at maganda, yung mga peke at mali, Yes. kumakalat din ng mabilis. So, nakaka-contribute siya doon sa pag-aalinlangan ng ating mga kababayan. Tama. So, talagang dapat talaga ma-inform ng tama ang ating mga kababayan, lalo na sa patungkol dito sa immunization. At ang mahalaga na yan, sir, kung meron pong gagawing mga health teachings o yung ang ating mga rural health unit kung bababaman po sa ating mga komunidad, sa ating mga barangay, at kayo po ay inimbitahan at kumbaga sa record nila ay ang inyong mga anak ay wala pang mga bakuna at kayo ay inimbitahan, huwag po kayong mag-atubili na pumunta at pakinggan ang kanilang mga sasabihin. Ano po, dahil dito po nakatuon yung pagpayag ninyo syempre at yung knowledge na sasabihin nila
or ipapaalam nila sa inyo kung ano ba yung kahalagahan po ng mga bakunang ito, lalo sa inyong mga anak. Ayan. Dahil tulad na lamang po na yung polio vaccine na tinatawag natin, napakahalaga po na yan. Ayan. Tama. Ano po, dahil syempre, ang ating pong anak, yung mga bata po, yung magsasuffer na yan, kung sakaling hindi natin sila mapabakunahan or hindi mabigyan ng tamang bakuna. Ayan. So, syempre yung panawagan na to natin, yung pag-share natin ng information sa ating mga kababayan, mula ito syempre sa Department of Health Yes at po. syempre sa ating Provincial Health Office sa pangunguna ni Dr. Gerald Alday. Yes. At mga kabiyahe, sa huli, ang pinakamabisang sandata po natin laban sa anumang outbreak ay ang ating pagkakaisa. Ang bawat pamilyang Batanggenyo po na bakunado ay isang pamilyang panalo. Huwag po nating hayaan ang takot ang magdikta sa ating kalusugan. Sa World Immunization Week po na ito, maging boses po tayo ng tamang impormasyon. Magpabakuna para sa sarili, para sa pamilya, at para po sa ating mahal na lalawigan. Ayan. Dahil lagit-lagi naman po ang kagustuhan ng ating mahal na gobernador ay ang kalusugan ng bawat Batanggenyo ay mapangalagaan. Yun po lagi yung number 1 talaga sa kanyang puso at lagit-lagi niyang sinasabi at inuulit sa atin, napakahalaga pag ang kalusugan po ay napag-iingatan. Ayan, syempre, bago tayo magpaalam, babati daw muna tayo sa ating mga masugid na mga tagapakinig. Di pala. Ako pala yung sablaan ngayon, hindi naman ako. Si Arnold, si Manong Jun Magnaye. Oh, Ayan. grabe. Magandang umaga po. Ayan, good Nasaan ka morning po ito? Sir Jun. Yan, nasa Banoy po. Oo. Ayan, good morning Sir Jun. Pagbati daw ng magandang umaga. Mula daw sa kanilang matatanda. Ayan, talaga naman. Uy, wag ganun. Magpakape ka na lang. Oh, Sir Jun, iniintay ka namin dito. Oo. Ayan, good morning din, Sir. Kay Tito Eric. Diyan Ayun, sa Canada. oo. Ayan, Grabe, good morning po. Abot tayo sa Canada. Yes, actually, Sir, lagi yung nakatutok. Lagi Magandang nakikinig umaga, sa atin. kasamang Eric. Long time no look. Yes, good morning din. Yan, sa kasama natin sa ating partner, Arnold Tabares Jr. Yan, makinig ka lang diyan sa iyong seminar at ingat-ingat ka. Ayun. At anong tawag dyan? Nakakatuwa na yun, makabahaginan ka uli ngayong umaga. Oo, ano naman. Oo. At ako'y natutuwa din na pinaunlakan ninyo ang aking imbitasyon ngayong araw na ito na ako'y inyong samahan. Oo. At syempre dapat din nating mabati ang ating mga kasama na ngayon ay nasa bayan ng San Juan at mamaya-maya ay nasa bayan ng Opo. Ibaan. Yes. Para dun sa Pamamahagi, sir, ng ating rice Oo. subsidy. Rice Yan. subsidy at saka yung mga Opo. honorarium Yes. ng first and second quarter Yes. para sa ating mga katuwang sa mga barangay. Oo. Oo. So, kumbaga, bahagi ito ng commitment ni Governor Vilma Santos Recto na ang serbisyo ay dalhin sa mga komunidad. So, hindi na kailangan pumunta ng Kapitolyo. Ang Kapitolyo ang pumupunta sa tao. Ayan. Ayan. Sir, maibahagi ko lang, kahapon kami naman ay nasa mataas na kahoy at balete. Diyan. Ano po, namahagi din tayo na yung rice subsidy na yan at honorarium at yun nga sa pakikipagpanayam namin sa iba't ibang tao na nandidiyan ay talagang napakalaking tulong nitong 10 kilong bigas Abay, para oo sa naman. kanila Oo. na matatanggap nila 6 na beses sa loob ng isang taon. Sabi nga po ng isa naming napanayam diyan ay hindi lamang po ito basta bigas. Dahil ito po ang aming buhay. Oo. Dahil nga naman tayo po, mga Pilipino, aminin na natin, almusal, tanghalian, hapunan, kanin. Oo. Minsan pa nga po, merienda, kanin pa din. Bahaw naman, bahaw. Yun nga po. At sa kanya, bilang isang ama, ay napakalaking tulong nito. Dahil naaari sila na gulay laang at kanin. Nga naman, tayo ay naaaring kanin laang kahit ang ulam natin ay mangga, saging, ayos na. Oo.
Pero pag wala nga namang bigas na maisaing, Kulang. ay napakasama at napakasakit sa kalooban ng isang Parang ama. may kulang. Yun nga po. Na hindi niya ma-provide ng pagkain ng kanyang mga anak. Kaya talagang siya ay napaluhana na nung matanggap niya itong bigas na ito. Dahil sabi nga niya ay alam na alam po ng nasa taas ng una po sabi niya ay alam na alam ng ating Panginoon pagpaubos na po ang lagayan namin ng bigas. Yung mga ganyang mga nakakausap natin at nakukunan ng reaksyon, yan yung isa sa mga dahilan kung bakit nga tayo mga lingkod bayan. Tunay, sir. Talagang buong puso ang pasasalamat niya sa ating lahat. Ayan. So, abangan ang kwento na sinasabi ni Kasamang May sa ating Facebook page. Parang in-edit pa ni May eh. Parang, teaser pa lang yung ngayon. Opo, teaser pa lang po yan. Talagang pag ito po ay napanood ninyo ay baka po kayo ay... Laglag ang Yes. laglag ang luha. Opo, dahil isang ama na alam mong siya ang nagtataguyod nga naman ng pamilya, biglang luluha sa iyong harapan. Ayan, oo. Dahil sa 10 kilong bigas nga po. Ayan. Ayan. At dito na nga po nagtatapos ang ating pagbiyahe ngayong araw sa ating mga kababayan. Kung nais nyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming Facebook page sa Batangas PIO. I-like at mag-follow na rin po sa aming official social media accounts para sa ibang mga updates. Subaybayan at magkarinigan po tayong muli sa darating na Biyernes para sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. At syempre, sir, hindi naman natin makakalimutan ang ating technical team na Ayan. pinangungunahan Oo naman. ng ating Direk Gian Marco Escamillas, Yan. kay Avon Luca Gimbal, kay John Del Maranan, kay Harold Lopez de Guzman, kay Vincent Roy de Chavez, syempre ang aming producer, yan, kay Cashel Cacantos, at syempre kay Tito Roger Aguirre. Yan, thank you po. Ayan, maraming Syempre, salamat. sa akin pong partner na si Arnold Tabares, yan. And Sir Vince, syempre, thank you na din sa inyo sa pagsama sa akin ngayon. Oo naman, walang anuman. Ayan. Oo. At sa inyo po, syempre, na aming mga manonood na hindi po bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa ating pagbiyahe dito sa ating biyaheng Kapitolyo. Ayan, so sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto, syempre ng aming pong department head si Ma'am Katsi Catalan at ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas at syempre sa ngalan din ni Arnold Tabares Jr., ako po si Vincent Altar. Nang isang pamahalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao, at lahat para sa Batanggenyo. Ito po si Cheryl May Halili. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Sa serbisyo